Hi guys, good morning. This is Kamig GCV Corporation Service Team. So today, magdidemo tayo ng Climax DV4500 boring machine. So ayan po lahat ng kanyang accessories. Okay. Then meron siyang operating manual and instruction kapag nag-assemble. Okay. Then ito yung kanyang electric motor, 230 volts, and meron siyang 4-speed reversible. And ito naman yung rotational drive unit, and ito naman yung kanyang axle feed unit. Meron siyang handle for manual rotation. Okay, ito naman yung lead screw niya. Meron siyang lock nut. Meron siyang clamp stopper. Okay, ito naman yung kanyang single bearing mount bracket, 2 pieces, and meron siyang plate, boring scap, and meron siyang 8 pieces na screw. Okay, and then ito naman yung kanyang clamp. Meron siyang 4 pieces, and meron din siyang 4 pieces na sit-up cone. Okay, magkadalawang size po yan. And then ito naman yung kanyang hammer na plastic, martilyong plastic, at meron siyang 4 pieces na Allen wrench. And then ito naman yung kanyang tool kit, 3 pieces po yan, tatlong sizes. Okay, and then ito naman yung kanyang tool kit and clamp. Meron din siyang sit-up cone, same lang po siya ng purpose. Pagkaiba lang po nito ay mas maliit ang kanyang butas. And then ito naman yung kanyang 4 pieces na collet rotational. Ito naman yung dalawang maliit ay para dito sa single boring mount bracket. Ito namang dalawa, medyo malaki yung isa at merong lock pin. Okay. Ito naman dito nilalagay sa rotational drive unit. Okay, dito po siya pinapasok. Okay. And ito naman dito sa axial feed unit. So mamaya makikita nyo pag nag-sit up po tayo. And then ito naman yung kanyang boring bar. So dalawang size ko ito. Ito yung small na boring bar. Okay. Then yung boring bar na ba yan ay ito po yung purpose yan kung bakit meron tayong 4 pieces na additional collet para dito sa RDU, rotational drive unit. Okay. So mamaya papakita natin paano natin i-assemble itong machine. Okay. And then ito naman yung kanyang power cable. So ganyan na po siyang kahaba. Dugtungan nyo na lang. Gamitan nyo na lang ng 3.5 mm squared na wire, stranded number 12, and then breaker 20 amperes. Okay, ito naman yung knob niya na adjustan, pampalakas, meron pang pahina. Okay. Okay. Make sure po bago kayo mag-start mag-assemble ng unit na to ay kailangan nyo po muna basahin itong manual. Okay, and then yung safety nyo po, make sure nyo po na nagsusuot kayo ng safety shoes, gloves, eyeglasses. Okay, then ito naman yung ating bucket. So meron kaming bucket dito, bago po yan, brand new.
matagal na siya, lagi na namin itong ginagamit pang testingan. Meron kaming nilagay na dito na tubular, and then ispatan na lang namin ng screw. Okay, so inispat lang po namin to para sa pang testing namin. Pag meron po kaming tutorial na Climax boring machine. So ngayon, umpisa na po natin, step by step po natin ikakabit. Okay, first step, boring bar. So papasok lang natin dito sa bucket. So pag-assemble po nito, kailangan dalawang tao kasi medyo mabigat po ang kanyang boring bar. So ayan, napasok na natin yung boring bar sa bucket. And next, itong sit-up cone and clamp. Okay, both side po yan. Sa kabila rin meron. Ang purpose po pala nitong sit-up cone is para masintro mo sa butas itong boring bar. And then ito namang stopper, ito namang screw, ipupush niya para ma-perfect mo yung alignment. Pag-align mo nitong boring bar dito sa butas ng bucket. Okay. Higpitan lang po natin ng allen rings para ma-align natin yung boring bar. Okay, nahigpit na natin itong sit-up cone and then naklam na natin. Then mamaya, ito yung pang-push natin para lalong sumikip. So, ganyan lang po mag-sit up ng sit-up cone. Then, yung clamp, higpitan lang natin and nakasentro na yung ating boring bar. So, higpitan na natin para ma-post natin ng ma-post para sumikip at ma-align natin ng mabuti sa gitna ng butas yung boring bar. So, naigpitan na po natin. Okay, maganda na yung pagka-align ng boring bar. And then next natin ipasok dito sa boring bar yung boring mount single bracket. Ayan po. Meron po yan, left and right. Next, yung plate, boring scrub. Tutornilyo lang po natin dyan. Meron po yung 4 na butas. So, purpose po nito is para masintro mo yung boring bar. Ito po yung sit-up cone. Para pag ginabit mo yung boring mount bracket at itong scrub niya plate. And then, pag na-fix mo na po ito, ipupush mo lang siya dito. And then, we-welding mo siya dito. Or, example, ito po kasi ay nilagyan na namin ng tubular. Pero ito po yung purpose niya, pinapakita lang po namin. So, ito mayroon na kasi siyang nakalagay dito na boring scrub.
then pagkatapos po nito, wiwelding nyo lang po. Nasa inyo na kung po-full weld nyo, i-spot lang para ma-align nyo ito. And then katapos, pwede nyo nang tanggalin tong sit-up cone. Okay, so ganyan po yung pag-sit up ng single mount bracket. And then itong sit-up cone. So ngayon, tanggalin na muna natin yung plate. Okay, pag na-fix mo na tong plate dito sa metal na to, sa bucket, pwede mo na siyang tanggalin itong sit-up cone. Okay, yan na po yung purpose na itong sit-up cone, para ma-fix mo siya, malapat mo siya dito sa bucket, itong plate na ito. Okay, so ngayon, dahil mayroon na kami nakalagay dito na sit-up na plate, tubular lang ginawa namin. So tatanggalin na muna natin to, and then ito na lang i-lock natin dito. So baklasin muna natin to lahat. Okay, ganyan po yung pag sit up ng sit up cone and bearing bracket with plate, boring, scrub. So dahil meron na kami nakalagay na plate, tatanggalin na lang muna natin tong plate na kasama dito sa machine. And then tanggalin natin yung sit up cone. Mamaya ibabalik na lang natin pag natanggal po natin yung sit-up cone and clamp. So yun po yung purpose ng sit-up cone, para mas align mo yung boring bar mo sa gitna ng butas ng bucket. So ayan, natanggal po natin yung sit-up cone. Then pasok na lang ulit natin itong boring mount bracket. And then ipipix na lang po natin. So ayan po, na-sit up na natin. Ilalak na lang natin yung lock nut. Then nakikita nyo, nakasintro na yung boring bar sa gitna ng butas. So ganyan na po mag-align ng boring bar sa gitna ng butas. Gamitan mo lang siya ng sit-up cone. And then i-welding mo yung plate. And then higpitan mo lang yung, kung minsan meron ka ditong measurer, kapag nasukat mo to hindi pantay ang ikot mo dito, ay meron ka ditong higpitan, adjustan. Okay, ito yun, meron siyang 1, 2, 3 adjusting. Higpitan mo lang siya hanggang sa ma-press mo dito sa boring.
So ayan, ipupush lang natin papunta dito. So kahit mag-allowance po tayo dito ng ganito lang kahaba, kahit isang dangkal, then ipupush natin dito. Kasi dito po natin nalagay yung motor. So pag matigas po, gamitan nyo lang siya ng plastic na hammer. Next, yung motor. Wala po talaga, dalawang tao yung mag-assemble nito kasi medyo mabigat. Okay, papasok mo lang dyan yung motor. And then, sagad mo lang siya dito, and then meron siyang lock. Ilalak mo lang siya para di siya ikot ng ikot. And then, so makikita nyo siya, yan, nakalock na. Okay. And then, yung kanyang axial feed unit. Okay, and then yung kanyang lead screw. So papasok mo lang siya dyan hanggang sa makalabas, hanggat i-jump mo siya dito. Yan, pwede siyang i-manual, pasok, mayroon mo siyang gamitan ng handle rotation, nasa na kung saan mo gusto. So hintayin na lang natin mapasok. Then may dalawa siyang lock nut. So ayan, i-jam lang natin doon sa rotational drive unit. And then ilalak natin ang lock nut doon sa dulo. So ayan, ganyan lang po mag-set up ng motor and axle feed unit with lead screw and lock nut. So ayan, assemble na po natin yung kanyang lead screw. Ilalak na lang po natin.
So yan po yung handle for rotation. Kung nakita nyo po yung arrow na ito, kapag ito pong lock pin na ito ay pinos mo, for example, yan, pag pinos mo po siyang ganyan, ang arrow ay papunta dito, ang ikot ng motor papunta dito, reversible. Yan po yung reverse. Kapag tinaas mo naman po yan, nandito naman po yung pinasok mo. Okay. So ayan, ilalock mo lang po siya dito. Meron kang pin dito, ilalapat mo lang siya dito. Then lock. Pag umandar yung motor, may arrow po dito. Ang takbo po niyan ay forward. Okay. So yan, nilagyan na rin po natin ng stopper. Pwede naman natin hindi rin lagyan. Then, pag nasimbol na po natin ito, higpitan na lang po natin itong clamp. Make sure lang po na mahigpitan nyo. Then next, yung tool kit. Ito po yung lagayan ng tool kit. Okay, to. At meron po siyang screw. So, nasa yan lang kung saan kayo, pa-forward kayo o pa-reverse. Ito po yung tool kit. Kung ito po yung tool kit, kung pa-forward po kayo, ang tamang lagay po nito is ito, tandaan nyo lang, pakain siya, ito yung kakakain dito kapag ang forward po yung takbo ng motor nyo. So ayan, temporary lang po namin kakabit, pero hindi namin dito papakainin kasi bago po itong aming bucket. So nilagay lang namin para magkaroon kayo ng idea at makita nyo paano ang tamang paglagay ng tool kit. So pag forward, ito dapat nauna, ito yung kakain pag ganun doon. So yan po yung pinakatalim. Okay, tandaan nyo na lang po. Then dito naman po tayo. Saksak mo natin sa source power natin. And then, ito naman po yung kanyang on-off. At ito naman yung kanyang reverse pag binaba, pag tinaas, forward. And ito naman yung knob niya. Yung knob niya, pwedeng palakasan, pwedeng pahinaan. Okay. So, ngayon, pwede nating testingin. Start na natin. So, ayan, nakaikot na tayo. Pa-reverse. Ito yung knob niya. So meron sa 4 speed. Pag nag-focus,
pag gusto nyo po siyang i-forward, kailangan i-off nyo muna yung switch off, and then ipupush nyo siya pataas, forward, and then start. So, ganyan lang po ang pag-operate. Sa inyo na po yan kung saan kayo magkakating, kung dito kayo papunta doon or dito kayo maglalagay ng bala. Nasa inyo na lang kung saan yung gusto. So ito papunta dito, pa reverse po ito. Makita nyo may arrow, kailangan ilalak nyo muna, and then meron ditong pababa. Pag binaba nyo po yan, reverse, and then start. So pag na-set up nyo na po ito, na-lock na po yung pin dito, and then baba nyo lang tong switch, and then start. Ang takbo na po nito ay pa reverse. And then dito dun sa ilalim, ayan, meron siyang lock pin na ito. Pag pinihit mo lang siya, itatapat mo lang siya dito, and then pupush mo lang siyang ganon, and then i-adjust mo lang yung switch doon and on. Ang takbo na po nito, makikita nyo yung arrow pa forward. So ganyan lang po mag-assemble ng Climax DB4500 boring machine. So kung naalala nyo kanina, mayroon tayong dalawang size ng boring machine. Ito yung isa, maliit. Pag ganyan ang gagamitin nyo, ay kailangan nyo lang gamitin itong apat na additional pulley. Ito para doon sa RDU, and then doon sa axle feed. Ito naman sa boring mount bracket. Kakabit nyo lang siya dito. Kung gagamitin nyo na yung maliit na boring bar, so papasok nyo lang siya dito, and then ilalak nyo siya dito sa labas. Ito yung lock nya, and then yung isa para dito, at saka yung dalawang mas maliit para dito sa boring mount bracket. So yan po yung pag-set up ng Climax DB4500 boring machine. So sana nasundan niyo po at may matutunan kayo sa video ito. Thank you. Bye bye.